Señor Santo Niño. Viva el Señor. Viva Señor Santo Niño. Viva el Señor. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos. May pipila ka mga tao nga nagdala o mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya. Apan gikasab-an sila sa mga tinunan. Sa pagkalinggat ni Hesus niini nasuko siya ug miingon siya sa iya mga tinunan. Pareha kanako ang bata ayaw sila didi kay ang gingharian sa Dios ila sama nining mga bata. Timanin ninyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili may sakop niini. Unya iyang gipangkugos ang mga bata, gitapion ng iyang mga kamot kanila o gipanalanginan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag ninyong tanan. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Una tanan, ako ipinaila ninyo kung kinsa ako, kay siguro wala mo makaila ka na ako uban. Ako si Father M.M. Serna, dito na ko na-assign sa Amerika, sa Chicago, sa US. Ningarin lang ko diri, aron pag sa ulog sa itong santos nga kapistahan ni Señor Santo Niño. So, among balay na atbang sa Arbis, isuon ko ni Esbelito Serna. Pero lumag yun ko nga taga dinhi sa pinamungahan. So, dito sa Amerika, pirmi ko magmisa og Santo Niño usab, no? Kay naon sa may makapistahan dito sa Santo Niño. Kada gid misa na ko sa Santo Niño dito, ila kong kaon pirmi kay lagi taga Cebu man kita, original mga dinhi sa Cebu. Unya ako ginang isaysay ang atuang historical background kay tungod kay daghan man didto gani ang mga dagko nga dinhi na tawo ang wala kayo masayod kung nasayod man gani nahikalimot na kung unsa gyud ang sinugdanan sa atong Kristyanismo dinhi sa Cebu. Nga mao gyud ang Santo Niño marks the beginning of Christianity dinhi sa atong nasod. So, mao kini ang ako ang humili karon. So, ang Ginoong Hesukristo natawo siya ni mahal nga Birhen Maria nga ulay, niya nahimo siyang tawo sama kanato after 30 years, gibunyagan siya unya pag humanagbunyag ni San Juan, nisugod siya sa iyahang mga ministry for 3 years. After 3 years, ang Ginoo ni offer sa iyang kinabuhi alang pagluwas kanato. Gilansang siya sa krus, namatay, gilubong niya, pagkabanhaw niya, misaka siya sa langit sa year 33 AD. Unya, pag humana to, ang mga apostoles, mga 12 apostoles, nagkatibulaag sa tibok kalibutan, kaya maumanto ang instruction sa atong Ginoong Hesukristo nga bunyagan ang tibok kalibutan sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Unya, usa sa mga apostoles si St. James, no? Sa Bisaya pa si Santiago. Niadto siya sa Spain ug iyang gi-convert ang Spain to Christianity. So siya ang nagkabig sa Espanya ngadto sa pagka-Kristyanismo. Unya ang Spain pud nianhi po sa Pilipinas nitong 1519 gikabig pud ta. Busa kitang tanan dinhi disipulo kita ni St. James, no, Santiago. Kita tanan disipulo ni Santiago. So kanitong 1519 usa ka Portuguese, no, nga tao nga Sir Ferdinand Magellan, 41 anyos, gusto gyud siya mo circumnavigate sa tibok kalibutan kay usam to siya ka Katoliko. Unya relihiyoso po kayo siya. Busa Portuguese man siya, nang-adto siya sa King of Spain, nga mao si King Charles IV. Ninghangyo siya. So kitagaan siya og 5 ka barko ni King Charles sa Spain, uban sa daghan kaniya nga mga kaubanan. So sa 2 ka tuig naglawig siya 1519, nahunong siya sa lalaying dapit. After 2 years silang paglawig, tuludo lang ka barko ang habilin. Kuyog ni Ferdinand Magellan, nilandig sila sa Eastern Samar sa Humunon Island uban sa iyahang 270 ka crew. Pag-abot nila sa Samar, sa Humunon Island, atong March 16, 1521,
pila ka adlaw indunggo sila sa Cebu. Kaniadtong April 7, 1521 kuyog sa iyahang 270 ka crew. Unya uban sab kanila mao si Antonio Pigafetta. Kani si Antonio Pigafetta mao kini siya ang tigsuwat sa mga kaagi ni Magellan. Usab kuyog nila sa 270 ka crew mao ang daghan kaayo nga mga Spanish Catholic missionaries, no? So gikan gyud katong mga pari sa Espanya ning kuyog ni Magellan aron pagkabig sa tibuok kalibutan ngadto sa Kristyanismo. Unya pag-abot nila sa Cebu, mga udtong tutok, gidawat sila uban sa tulo ka barko og 270 ka crew. Gidawat sila nga mahinangpon sa hari sa Cebu atong panahona nga sa si King Humabon og sa iyang asawa nga si Reina Juana. Ug tuod man gikabig ni Ferdinand Magellan ang magtiayon nga hari og Reina. Unya nakabig lang sila pagka-Katoliko. Okay, Katoliko man to si Ferdinand Magellan. Pagkabig nila Katoliko, ang ilang pamilya, ang ilang mga kasundaluhan o mga tao sa Cebu, nakabig ngadto sa pagka-Katoliko. Unya, usa sa mga hari sa Mactan, isip ganti gasa sa pagdawat sa Kristyanismo, gihatag ni Ferdinand Magellan ang imahe sa Santo Niño ngadto ni Reina Juana. Isip gasa sa pagdawat sa Kristyanismo. Nya nagtuko ri siya cross, mao kanang Magellan cross nga naa sa Santo Niño. Unya, pag-adto ni Magellan sa Mactan Island, wala ni dawat ang hari didto nga mao si Lapu-Lapu. Pusa dihay gitawag og Battle of Mactan. Dihay gubat sa Battle of Mactan. Namatay si Magellan, namatay ni Lapu-Lapu. Unya, diha nalamay 18 ka buok nga nahabilin sa mga crew ni Magellan. Pusa nibalik sila dito sa Spain. Unya, pag-abot nila sa Spain, katong usa ka barko nila, nakita nila pagbalik. So naka-circumnavigate sa tanan, nagstorya mao si Antonio Pigafetta. So atong panahon na nisugod na og spread ang Christianity sa Cebu. Pero dili bigid formal. Wala pa ta na under sa Spain ato. 44 years later, in 1565, another na po na Spanish expedition ni abot diri sa Cebu na po. Pero aning panahon na pinanguluhan kini ni Juan Miguel Lopez de Legazpi uban sa daghan kini mga kasundaluhan. Apan nagdala silang mga kanyon, mga armas, kay ilang tuyo ato, mao man gyud ang pag-colonize, no, sa Pilipinas. Nagtuo ang mga Cebuano nga nibalik ang mga Espanya aron pagpanimaw sa kamatayon ni Magellan. Busa dihid akong gubat ganito po sa Cebu City. Nalupay intaw ng atong mga taga-Cebuano kay lagi na ay mga kanyon, na ay mga hinagiban, na ay mga armas, ang mga Spanish. So ang pahahari atong panahon na 1565 sa Cebu, mao si King Tupas. Si King Tupas, pag umangko ni Hari Humabon. So dihay mga 1,500 ka mga Cebuanos nangamatay. Pusa nilaya sila sa bukid sa syudad. Nintago sila. Nya gipangsunog sa mga Spaniard ang mga kabalayan sa syudad, sa Sugbo. Usa sa mga nasunog nga balay, usa ka sundao nga mao si Juan Camus, nigadto atong balaya. Nga naugdaw, nakakita siya wooden box, karabi tong kahoy nga kahon. Pag-abli niya, nakita niya ang imahe sa Santo Niño nga medyo nalagom tungod sa sunog, pero intact siya, wasa na unsa. Kato nga imahe sa Santo Niño, mao kato ang gihatag ni Ferdinand Magellan ngadto ni Reina Juana. Nga mao karon ang makita na to diha karon sa Basilica Minor del Santo Niño. Karon, pagkahibaw ni King Tupas nga nakitaan sa mga Spaniards ang imahe sa Santo Niño, nagpadala siya mga delegasyon nga ilang lukaton ang katong imahe sa Santo Niño kay pungpa ni King Tupas. Milagruso kayo sa mapananglit. Kung dili mag-uwan, ilahan doon ang Santo Niño dito sa dagat. Ilahang ibutang ilahom sa dagat. Unya pila ka adlaw o dali ra kayo muuwan dayon. Kung masakit sila o sayaw-sayaw la tubangan sa Santo Niño, mga ayaw sila. Kung doon na sila mga problema, muangyaw sila sa Santo Niño, tagaan sila sa ilang
mga tubag sa ilahang mga problema. In other words, ang imahe sa Santo Niño, dako kay bili alang sa mga taga Cebu atong panahon na kay tungod kay mao man kini ang iatong unang santos nga ni tugdon dinhi sa atong syudad sa Sugbo. So, gipatawag dayon ni Juan Miguel Lopez de Legazpi si King Tupas og tuod man aduna sila peace treaty nga gihimo kaniadtong June 16, 1565 nga peace treaty. Sa to pa kita under kita sa Spaniards 400 gyud ta pagka 1900 nga doon ay revolusyon, no? Si Andres Bonifacio si Rizal, so sa 400 years under kita sa Spanish. So mao na mga kaigsunan ko, ang atoang debosyon sa Santo Niño dako kayo og kalambigitan sa atoang historical background din sa Pilipinas. May buong kita nga man nga sa nasod sa Southeast Asia pagilibutan ang Pilipinas sa mga nagkalain-laing mga relihiyon, Buddhist, mga Hindu, na mga Muslim, no? Ato nga Borneo, mga Hindu, mga Muslim, uban mga Muslim, mga lain-laing relihiyon. Kita lamang ang 100% nga Catholic Christian dinhi sa Southeast Asia. Nagpasabot kini nga pinangga kita sa atong Ginoong Santo Niño tungod sa pagdawat nato sa gasa sa pagtuo sa Kristyanismo. Usab ang Santo Niño nga imahe mao kini naghatag kanato historical background that marks the beginning of Christianity dinhi sa Pilipinas. Ikaduha usab, ang atong debosyon sa Santo Niño dako kayong ni kalambigitan sa atong teolohiya nga pagtuo nga may kalambigitan sa misteryo sa inkarnasyon. Ang Santo Niño mao atong Ginoong Hesus, ang batang Hesus, atong Ginoo nga mikanao gikan sa langit, nahimong bata, nahimong tao, ug yuban kanato og nahimo usab kasama ka natong tanan, 100% God, 100% man, no? Mao na siyang Ginoo. So to pa ang atong debosyon sa Santo Niño, may kalabigitan sa dako nato nga pagtuo nga mao ang Ginoo nga nahimong tao. Di karon unsa may kana gisulti kanato sa Ginoo sa atong ebanghelyo ningon ang Ginoo nga kisa katong dili magpasama sa pagabata, dili makasulod sa gingharian sa langit. Anong gusto man sa Ginoo nga nahimong bata? O nganong gusto man po sa Ginoo nga kitang tanan mapakasama sa bata. Daghan kayo ang batag quality, di ba? Nga atong mahalo ng bata. Pero adunay upat ka quality nga akong gusto kay sa mga bata nga dapat nato sundon. Humility, ang pagpaubos, dependent, trust, o genuine attitude. Ang mga bata, mapaubusanon kayo, mangan kag 6 years old, 7 years old below, magdepende ka na pirmi silang ginikanan, humble ka na sila pirmi kayo, o mapusalig kayo sa ilang mga ginikanan, o genuine yun kayo ang ilahang mga attitude. Di kibaw mamakak, di kibaw magplastik-plastik. No? Mao na sila nga, ang Ginoo gusto kayo nga maparehasta sa kinaiya sa usa ka bata. Usa-usab, daghang kita mga experience sa ato ang kaugalingon nga may kalambigitan sa milagro sa gibuhat sa Santo Niño nato. So akong i-share ninyo sa di pa na ko tapuson ko nitong humili ang bahin po sa na-experience nako no sa Santo Niño. Kanitong 2 anyos ba ako, kami 12 ka magsuon no. Ya, 13 tanan 12 ka magsuon nga buhi, pero ay kabalaka kay ako ang kamanghuran no. Unya, 12 ka magsuon ako kamanghuran. Unya, pag 2 anyos pa nako, basakiton kay ko pirmi kong convulsion. Kanang convulsion diha pag ito time nga hapit na ang pista sa Santo Niño din January to. Patay na gid kuno ko. Nya ang ako ang doktor ato diri nga nagatiman ako, mao man si Dr. Alfredo Soberano, ako ang uyuan. Istorya min ingon siya, wala nagtuo ko patay na kadong kaya akong mata ni solirap na kuno. Nagtuo sila nga di ko mabuhi. Unya nagminatay na akong lula, kung mga igsuon ito, nagkabuang na sila tanan. Niabot si mama. Pag-abot ni mama, naingon siya, Santo Niño, kung imo kining buhion ni bataa, ako kining i-offer nimo. Diha nabuhi ko. O mao kini ani ako karon kinabuhi ko. So tungod sa Santo Niño. Thank you. Pero katos siyang panahon na, ginang kong mama nagdako ko nga kada gid pista sa Santo Niño kung nakay lugar bisig asa kas tibok kalibutan
uli gayud pasalamat kay gi-offer ti ka sa Santo Niño. So wala gibaliwala na to nako, ibaliwala na ako. Nakauyab ko. Nakauyab ko sa una, nakareliyo sa hapit ko maminyo. Unya, trabaho ko daghan no, trabaho ko ganing hotel, nahimo kong dance instructor sa ballroom. Yeah, nagtrabaho kong realtor. Ang pagkapari wala gyud sa akong kinabuhi. Apan bisa kung saon ako murag gitawag gid ko sa Ginoo. Oton gisulod ko pagka seminaryo nag-edad ko og 38 og nipadayon ko sa Amerika pagapon sa petition ako. Pag 47 akong edad giordinahan ako. Pag ordinahan ako niingon sa mama nako, tanawa gaynan ti ka, gi-offer ti ka sa Santo Niño. Tinuod lain ang pagtawag o pagpanalangin kadto sa Santo Niño pero ang Ginoo gi-offer ko niya alang sa usa ka pari. Pero ako malipayon kay ko karon nga pari.